Bali po, ako po'y kapatid ng binaril po nilang si Brian. Napakasakit po, kitang-kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. Ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. So yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung dalawang putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? 5 meters, hindi ka tinamaan. Dito sa report po nila, it's an armed encounter, but the investigation shows otherwise, Your Honor. Good afternoon, sir. The team leader, sir, is Police Master Sergeant Juan Macaraig, sir. Si Juan Macaraig. Yes, sir. Have they complied also with the requirements of the bypass operation, which is in accordance with your manual of operation, to have submitted a pre-planned operation? Yes, Your Honor, except for the test by, Your Honor. For sure, wala silang buyer during the time. Meron po during the operations, meron po silang poster buyer. Oh, then what happened? Hindi hindi nagkaroon ng test buy. Wala pong test buy, pero yung buy ba, sir, nangyari po. Nangyari yung buy bust. At nangyari to during the time ng anong oras yan nangyari? At around 7 p.m. in the evening, sir, of May 28, sir. 7 p.m. And 6 officers were involved, yung 6 na to. We have 7 personnel, sir, in the drug enforcement team, sir. Investigators. So yung sa bypass operation, sir, 5 po yung involved, sir. 5 Yes. yung involved. Siguro, we'll ask the family, can you kindly po sa amin, kwento ang nangyari sa sinasabi nila that it was a bypass operation, and according to your narration to Deputy Speaker and to us, it was not. So, you have the floor. Ito yung pagkakataon nyo. Magandang hapon po. Bali po, ako po'y kapatid ng binaril po nilang si Brian. Mga 6:20, basta po humigit kumulang ng alas 6, nabaril po yung kapatid ko. At nalaman ko pong 7 o'clock, dinala sa ospital, at 7 o'clock din sila nag-conduct ng operation po. 6:25 po, baril na po ang kapatid ko, pero hindi po nila agad dinala sa ospital. Namatay po ang kapatid ko, naubusan po ng dugo. Saan po nila dinala? Napakasakit po, kitang-kita ko po nung binaril. Wala pong kalaban-laban, wala po ako nakitang na sinasabi nilang drug by bus operation po, wala po. Nang laban, wala pong baril. Nakasakay po ang kapatid ko sa motor. Pagbaba po ng sakay ng coaching green, 2, binaril po nung isa. Wala pong kalaban-laban. Mr. Chair, if I may. Mr. Laresma, mga gaano kalayo ka doon sa pinangyarihan? More or less, ilang meters? Mga ito lang po, tsaka yung dulo Okay. po. Colonel Litag, Mr. Chair. Nandiyan ba si Police Master Sergeant Macaraig? Dito po, Your Honor. Mr. Chair, pwede ba kay Mr. Police Master Sergeant Macaraig? Nandiyan ba? Yes, andyan. Sige, you can ask question, Congressman Busita. Ilan yung operatives doon sa insidente na yon? Bali po ay 5, Your Honor. 5. Sa out of 5 members, operatives, may kasama ba kayong policewoman? Wala. Meron po, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Laresma, sinabi mo na binaril yung kapatid mo. Opo. At sinasabi mo sa committee na to na malapit ka lang. Tama? Opo, malapit po ako. Doon ba sa nakita mo, ano ang bumaril? Lalaking pulis o babaeng pulis? Sa pagkakalap ko po, tomboy po siya. So, babae. Babae po. Mr. Chair, nandiyan po ba si Police Staff Sergeant Michi Perez, yung nag-act as poster buyer? Your Honor, andito po. PSSG Michi Perez, Your Honor. Pwede ka bang tumayo, Police Staff Sergeant Michi Perez? Mr. Laresma, sabi mo, babae yung bumaril sa kapatid mo. Opo. At base sa team leader, isa lang yung kasama. Opo. Yan bang policewoman na yan ang sinasabi mo? Siya po, sigurado po ako. Okay, thank you, Mr. Chair. You may take your seat, Police Staff Sergeant Michi Perez. Michi Perez, base doon sa report na nakarating sa Regional Director ng Police Regional Office 4A, General Lucas, ikaw ang nag-act as poster buyer, tama? Yes po, Your Honor. Nagkaroon ba ng bentahan? Wala.
May bentahan po, Your Honor. So, nakabili ka. Yes, Your Honor. Nandito rin sa report na nakita mo, allegedly, na may firearm. Nakabukol. Itong nasawi. Tama? Yes, Your Honor. Paano mo nasabing may sidearm siya? Paano? Sir, nakabukol po dito sa may bandang harap na kaliwa nung bewang niya, sir. Bandang kaliwa, may nakabukol. So, nung makita mong may nakabukol sa gawing kaliwa niya, anong ginawa mo? Sir, nag-iingat na po ako, sir. Medyo baka, sir, firearm, sir, yun eh. Anong nakita mo, anong ginawa mong pag-iingat? Sir, standstill lang ako kasi, sir, baka makahalata na intel operative ako. Baka putukan agad ako, sir. Sabi mo, baka makahalata. Pero sabi dito sa report sa regional director, nakahalata yung biktima. Ano ba ang totoo? Nakahalata o baka mahalata? Sir, doon sa report po, Your Honor, nakahalata yung si Brian Laresma, sir. O, sige. Nung bumaba, sir, yung mga kasamahan ko na operatiba, sir. Okay. So, clarification lang, Congressman. Maputo lang kita kasi medyo naligaw ako doon. If you will allow me, Yes, Mr. Chair. makapraso lang. Yung bang pangyayaring yun, RD, saan ba nangyari yung incident nung barilan? According po sa report is sa may boundary ng San Juan and Chaong, Your Honor. So sa tulay, di ba may bridge doon? Yung boundary? Yes, Your Honor. So sa bridge nangyari yung barilan? Yes, Your Honor. Sa may tulay po. So kung sa bridge nangyari yung barilan, so yun ang inoperate nyo, sino to? Si Michi Perez. So doon talaga yung tagpuan ninyo. Yes, Your Honor. So nung nandun na kayo sa area, ilan sasakyan ang nakatigil doon sa bridge? Bale, sir, yung sinasakyan ko pong motor, at saka, sir, yung naka-position namin na nakasasakyan na 4-wheel, sir, yung Vios, the green. Bale, sir, dalawa yung sasakyan. Pero magkalayo, sir, sila nung So ka-text mo si Laresma. No, Your Honor, ang... So, paano ka nag-post sa kanya na bibili ka? Your Honor, Paano mo siya na-contact? humigit kumulang, Your Honor, 640 ng... Hindi, tinatanong kita, paano mo na-contact si paano mo confidential siya paano mo nasabi na, magkita tayo dito sa tulay kasi bibili ako ng droga? Your Honor, yung confidential asset po yung kausap niya. Hindi, Balik, paano nga kayo magkikita doon? Paano mo siya na-contact? Kasi po sure ka, di ba? So, Yes, sir. siyempre, may contact ka doon para sabihin na, sige, magkita tayo dito, bibili ako. Parang gano'n, di ba? O, paano mo siya na-contact? Sir, ito, yung confidential asset po namin, yung alpha namin po yung kausap niya. Bali, sir, nung kausap niya, ibinigay na, sir, niya yung description ko, sir. Yung suot ko. And then kasi sabi niya, nung ni Brian, na pupunta na siya doon sa Mr. area. Yes, Congressman, ako, please. Sa dami na ng inimbestigahan natin na illegal buy bust, may participation palagi ng confidential agent. At yung confidential agent na yun na nagtuturo doon sa subject na buy bust operation. May I ask, Mr. Chair, pwede ko bang tanungin yung si Madam Michi? Sino po yung confidential agent po ninyo? Sir, confidential po yun, sir. Paano ko po malalaman, Madam Michi, na nagsasabi ka ng totoo? Sir, dahil That's yun, a very good excuse yung sinasabi nyo. Now, matanong kita, alam mo ba kung yung confidential agent ninyo ay official confidential agent ng PNP? Huwag mo akong papasukin doon at baka ikaw ang maiipit. sorry, Your Yung Honor. confidential agent mo dyan, official na confidential agent ng PNP? O agent nyo lang? Sir, ano po siya, BIN, sir? Sagutin mo ako. Hindi mo sinasagot yung tanong ko. Official po, sir. Ano? Official po, sir. Official. Nakalista
sa official agent ng PNP. Baka hindi mo alam ang ibig sabihin nung nakalista sa official agent ng PNP. I do not know kung na-assign ka na sa intelligence unit ng Philippine National Police. Ngayon, sagutin mo ako. Meron ba siyang appointment na confidential agent ninyo? O house siya na agent lang ninyo? Sir, meron talaga, sir, appointment, sir. Mr. Chair, may I request whoever is in possession of that authority that he or she is a confidential agent be submitted to this committee? Yes, we'll be Because asking if for that. she is found lying, kagaya ni Honorable Paduano, cite in contempt ko rin siya. Yes. Thank you, Mr. Chair. Yeah, Michi, with the indulgence of Congressman Basita, I'm sorry, very crucial lang itong i-discuss natin. Michi Perez, may we remind you, again, lagi namin sinasabi to, binibigyan namin ng pagkakataon, huwag ka magsisinungaling dito talaga. So, ang sinasabi mo, may nag-text sa kanya kaya pumunta si Brian Laresma doon sa tulay para magpalitan, di ba? Ng pagbili ng drug at yung pera, di ba? Bibigyan ka namin ng pagkakataon na yung confidential agent mo, ano sinasabi mo, confidential informant mo, na umattend sa susunod na hearing namin. Okay? And inform us of those communication or texts that transpired between Brian and that informant, no? Because right now, no, I heard, and this brother of the victim will be submitting to us right now. Sasabit sa amin yung kanilang texts na doon sila makikita ng kapatid niya at doon niya ibibigay yung pera ng pambili noong tinatawag na solar fund. Do you have the copy of that text between you and your brother? Meron po. Yes. So, Michi, if I see this communication between him and his brother, na doon sila magkikita sa tuloy na yon, at hindi mo maipadadala sa amin yung informant mo na nagsasabi na si Brian at yung informant ay makikita doon sa tuloy na yon, then we will be citing you in contempt. Now, we will give you a chance, Michi. Ibigay mo sa amin right now kung sino yung informant mo, and then we will be asking him or her to be in here. And you, Mr. Laresma, kindly submit to us yung dokumento na nagte-text ikaw at ang brother mo. Congressman Busita, now you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Sergeant Perez, Mr. Chair, noong makita mo na sabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, ano yung ginawa mo? Sergeant Perez, Mr. Chair, Yes, Your Honor. noong makita mo, sinabi mo may nakabukol sa kaliwang baywang, anong ginawa mo? Sir, tinuloy ko lang po yung transaction, sir. Tinuloy mo. So nagkabentahan. Yes, Your Honor. Okay, after na magkabentahan, anong sumunod na pangyayari? Sir, yung sa nag-pre-arrange, pagkaabot ko, sir, nung basura, sir, nag-pre-arrange signal na, sir, ako. Okay. Doon sa report, lumalabas may 3 putok eh. At ngayon, sinasabi na Mr. Laresma, ikaw ang bumaril doon sa kapatid niya. Now, doon sa 3 putok, may pinutok ka ba o wala? Meron, sir, isa, sir. Isa. Sinong unang pumutok? Si Brian Laresma, sir. Ano ang gamit niyang baril? Caliber 38 po, sir. Anong distance mo kay Mr. Laresma doon sa namatay? More or less, sir, 5 meters. 5 meters. So, kung sinasabi mong 5 meters, familiar ka ba sa 5 meters? Pwede ba, Mr. Chair, tumayo si Sergeant Perez? Gaano kalayo yung 5 meters? Diyan sa harap mo, ituro mo. Sige, gaano kalayo? Sir, kaya lang, sir. Alin dyan? Sir, na lamay ko sa kasunod. Yung edge ng table? 5 meters. Yes, sir. Yung edge ng table?
Ito, sir, table to na. Yung tapat ko, sir, at saka yan, sir. Gusto mo bang, so yung kung tatlo yung putok doon sa report, isa sa'yo, kanino yung 2 putok? Kay Brian po, sir. May anting ka ba? Upo ka lang. 5 meters, hindi ka tinamaan. Tama ba? Tama? Yes, sir. So, nung nakaputok siya ng 2, saka mo siya pinutukan. Tama? Yes, sir. Parang hindi ka panipaniwala yun eh. Kasi naka-2 putok muna siya bago ka pumutok, Mr. Chair. Anong height ni Mr. Laresma, yung namatay? More or less, sir, 5'6", sir. 5'6", more or less. Bakit ang tama sa paa? Anong intention mo? Sir, i-disable, sir. At saka, sir, yung napilitan na, sir, ako na paputukan, sir, si Laresma ng issued firearm ko dahil nasa panganib na, sir, yung buhay ko at saka yung buhay ng kasamahan ko, sir. Kaya mo pinutukan sa paa. Yes, sir, para ma-disable lang. So after na maputukan siya sa paa, anong ginawa ng operatiba? Sir, dinala, sir, sa ospital, sir. Dinala sa ospital. Mr. Chair, RD, by the way, Mr. Chair, RD, mayroong autopsy report na po ba? Positive po, Your Honor. Ano daw po ang cause of death ng ano? The cause of death was due to gunshot wound to the lower extremity, Your Honor. Okay. Sergeant Makaraig, Mr. Chair, Yes, sir. totoo ba yung report na yung Vios Green walang plaka? Yes, Your Honor. Ganon din yung motorsiklo? Yes, Your Honor. Kanino yung Vios na kotse? Service po naming mga intel, Your Honor. Okay, service, pero kanino nakarehistro yon? Bali po isa paggamit po ng LGU. So sa local government unit. Yes, sir. Tanong, bakit walang plaka? Tinanggal po namin sa Your Honor dahil sa dami na po ng aming nahuli ay kilala na po yung sasakyan namin ng karamihang mga adik, Your Honor. Yung motorsiklo na walang plaka, kanino yon? Doon po sa inuulit ni Paces G. Perez na alpa niya. Okay, Alpha. RD, Mr. Chair, tama ba na pag nag-operate walang plaka? No, Your Honor. Okay. RD, hindi naman po kayo mag-general kung hindi kayo dumaan sa lahat ng mga assignments like operation, intelligence, admin functions. Sa inyo po bang investigation, RD, is it armed encounter or not? Based on the result of the investigation, dito sa report po nila, it's an armed encounter, but the investigation shows otherwise, Your Honor. That's why nga po, nakapag-file tayo ng murder case sa Lucena, and nagkaroon po tayo ng pre-charge sa investigation sa admin naman, Your Honor. So, yun lamang po, Mr. Chair. Okay, by the way, balikan ko lang para malinaw, no? Kasi, para malinaw, no? Naintindihan ko naman yung sagot mo, RD. Baka naman di naintindihan ng ating mga kababayan. Para malaman nila yung tama at maling trabaho ng pulis. Armed encounter ba yung insidente o hindi po? Based po sa investigation, wala pong armed encounter, kaya nga po nakapag-file tayo ng murder case laban dun sa limang police, Your Honor, and nagkaroon po tayo ng pre-charge investigation being conducted by PIAS, Your Honor. Yan ang maganda sa iyo, RD. Hindi ka konsentidor. Yun ang gusto po nating madinig.
madinig na ating mga kababayan na hindi ka bias. So may kaso na, murder case, itong mga operatiba. Tama po ba, RD? It was submitted, Your Honor, sa Piskalya yesterday, Your Honor. So doon sa mga ibang pulis na nakikinig ngayon, huwag ninyong isacrifice yung karir ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ninyo, huwag ninyong isacrifice ang future ng pamilya ninyo. Gawin nyo yung tama. Yung nakasanayan yung mali, talikuran na ninyo. Kasi po dito sa Kongreso, particular dito sa Committee on Public Order and Safety, hindi kayo lulusot. Marami nang na-dismiss. Marami nang nakulong. Pag hindi kayo nagbago, sunod-sunod kayo. Si General ako, pareho kaming retired police. Mahal natin yung PNP. Pero kailangan natin, mas mahalin natin yung ating mga kababayan. Public service. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you so much, Congressman Busita. Before I recognize Congressman Acop, and that's the very reason why we continue resolution number 776. Dahil itong resolution 776, ano lang to Region 4A lang to And prior to this, we have already a motion that was moved by Congressman Erwin Tulfo to extend, di ba, yung sa ibang region. Kasi mukhang napapansin namin na ginagamit talaga ang bypass operation to conduct criminal activities. And this committee will never allow such thing to happen. Kaya, ito nga, babala to sa ating mga kapulisan, no? Ito naman kakaunti lang naman itong mga bad eggs. As always, sinasabi namin, hindi naman to lahat. Ang problema na naapektuhan ng organisasyon, naapektuhan si General Lucas because maraming mga pasaway doon sa region namin, which started when the good congressman from Antipolo started to investigate a case against a certain Major Porcincula, which now is already dismissed from the service and have a criminal case against him. So, hindi namin kayo titigilan itong mga bad eggs. Please. And to all the people, mga ating mga kababayan na may ganitong klase ng problema, huwag po kayo matakot. Hindi kami natatakot dito. And I'm very thankful do sa mga people like you na nire-reveal yung mga ganitong klase ng insidente for us to validate. Pero we are warning those who are just acting, na iniisip nyo na mapapalusutan nyo kami dito. No, we will never allow that this committee will be used for that purpose. Ang sa amin, kung biktima kayo, ipagtatanggol namin. Pero kung kayo gagamitin nyo ang committee ito, then may kalalagyan din kayo. Pakukulong din namin kayo dito kung nagsisinungaling kayo.